sa akin na ngayon guys, ang pinakabagong Oppo, ang Oppo Reno 11. Ito lang naman yung pinakamababang presyo sa kanilang flagship series. So pag-uusapan natin to ngayon kung talaga nga bang sulit siya for its price. Dahil nga so far, ang ganda talaga nitong phone na to. Kaya naman kung nagbabala ka na bumili, well, definitely finish this video first dahil nga magkaroon tayo ng preview. And we will start in 3, 2, 1. Let's go! What's up guys, I am JP and this is JTeen TV. Now, let's start pagdating dito sa kanyang build quality. So, etong si Oppo Reno 11 guys is such a beautiful smartphone pagdating dito sa kanyang pagkakadesign. Meron siyang napaka-unique na camera module dito. And pagdating sa kanyang build guys, eto ay meron ng glass back, plastic frame, and glass front. Now, etong mga combination na to ay tumutulong talaga para magaan pa rin yung weight na tong phone na to. Napakanipis din niya guys, as you can see. And kapag gusto mo yung isang smartphone na manipis, magaan, pero sobrang premium tingnan, naku po, eto na talaga yon. Meron siyang curved finish dito sa kanyang mga sides, including the one in the front, which is yung kanyang display. So yes guys, curved display na po etong phone na to. Sa baba nakalagay ang kanyang SIM card tray, kasama ang kanyang microphone, Type-C port, at ang kanyang speaker guys. Dito naman sa kanyang right side, nakalagay po yung kanyang volume rockers alongside with power button. And dito naman sa left ay wala. And sa top, nandito po yung kanyang secondary speaker, microphone, and yung isa naman is IR blaster. So magagamit mo ito guys bilang remote sa inyong mga TV, radyo, and marami pang iba. So di ba? Napaka-cool. Overall, for its build quality, ox na talaga etong si Oppo Reno 11. I love the design and also yung kanyang mabilis na fingerprint scanner. Tingnan nyo to guys. Oh, di ba? Ang bilis. Kung naghanap ka na isang napaka-premium tingnan na smartphone, yung mamahalin talaga, and also unique na din yung pagkakadesign, well, definitely, Oppo Reno 11 is for you, I guess. Now, pag-usapan naman natin yung display nitong Oppo Reno 11. So, pagdating dito guys, meron ka ng 6.7-inch AMOLED display with 1 billion colors, 120Hz refresh rate, HDR10 plus support, and up to 950 nits of peak brightness. So, kapag eto pala yung binili mong smartphone guys, kapag kayo mahilig manood ng mga movies, meron ka ng almost edge-to-edge na type of display dito. Except na lang siguro pagdating sa kanyang top and bottom. So ayan guys, as you can see, napakanipis lang talaga ng kanyang mga bezels dito sa side, especially dahil nga meron siyang curved display. Now ako, alam nyo naman siguro na hindi talaga ako ganun ka-fan ng curve, pero kapag kayo ay mahilig sa mga curved display guys, naku po, isa talaga to sa mga best option. Siguro yung isang phone na magkukumpit talaga dito is yung Vivo V29. And so far, halos magkaparasan talaga sila. Etong si Oppo Reno 11 ay meron ding napaka-vibrant na display, napaka-high resolution, and mabilis na din with its 120Hz refresh rate. So kapag kayo mahilig mag-social media and mabilis kayo mag-scroll, definitely perfect na etong phone na to para sa'yo. Hindi na siya maglalag, hindi siya madidelay kapag ginagamit ninyo guys. Para sa akin, futuristic talaga yung datingan nitong Oppo Reno 11 pagdating dito sa display niya. Now, hindi masyadong malaki ang improvements niya pagdating dito guys kumpara sa Oppo Reno 10. So kapag meron ka ng Oppo Reno 10 guys, okay na yon. Huwag ka muna mag-upgrade dito kay Oppo Reno 11 kung display lang naman yung pinagbabasihan ninyo. Dahil nga, parehas na talaga sila guys. Parehas na silang merong protection na Asahi Glass AGC DT Star 2. Parehas silang 6.7-inch, 1080p, and things like that. Pero kung ikaw ay nasa below Reno 10, like yung Reno 8, pwede ka na mag-upgrade dito guys and hindi ka talaga magre-regret. Malaking improvements na kasi. Now, let's take a look pagdating dito sa kanyang performance. So, yung only improvement kumpara sa Reno 10 guys is meron na siyang Android 14 out of the box. Yes, hindi mo na kailangan i-update, Android 14 na siya kaagad. Pagdating dito sa inyong processor, meron pa rin siyang MediaTek Dimensity 7050 6nm processor with octa-core CPU up to 2.6 GHz and Mali G68 MC4 naman pagdating sa kanyang GPU. Now, this is a capable gaming phone guys na pwede na rin pagdating sa multitasking dahil nga
sinamahan pa siya ng 12GB of RAM plus 256GB of storage. Para sa akin guys, ang laki na nun. Now, hindi yun katulad ng iba na expanded RAM. Eto guys, ay yung totoong RAM lang talaga. So, pwede ka pang mag-expand ng up to 8GB. So, 20GB of RAM na etong si Oppo Reno 11. Nung tinest ko naman siya dito pagdating sa Mobile Legends, guys, nako po, wala na talagang problema etong si Oppo Reno 11. Ultra graphics with super refresh rate, enough na para mag-enjoy talaga kayo dito ng hindi maglalag, hindi madedelay, and hindi maaapektuhan yung inyong paglaro. Hindi rin siya mabilis uminit based on my experience guys, na kahit naglaro ako ng Genshin Impact dito, medium to high graphics, ay okay na okay pa rin yung kanyang temperature. Na hindi naman lahat katulad ko na naglaro sa aircon. Kaya naman kapag kayo ay nasa mainit na paligid, ay talaga namang kahit na anong smartphone pa yung gamit ninyo, iinit talaga yan. So advice ko na lang sa inyo, kapag kayo mahilig maglaro tapos mainit nyo yung paligid, maglaro na lang kayo sa harap ng electric fan. In that way, hindi na iinit yung inyong mga smartphone. O di ka naman, bumili na lang kayo ng isang fan cooler. Enough na yon para ma-regulate yung temperature ng inyong mga smartphone habang naglaro. Overall, pagdating dito sa performance ng Oppo Reno 11, pasok na talaga to for its price. Mabilis pa rin siya guys, and alam nyo naman na kapag Oppo ay tumatagal talaga. So dun din ako bumilib sa brand na to guys. Kaya naman kung naghahanap ka na isang pang gaming and alam mo na tatagal talaga, well, recommended ko na etong si Oppo Reno 11. Siguro kapag intense gamer ka talaga, i-consider mo din yung higher na variant which is yung Oppo Reno 11 Pro. Ngayon, pag-usapan naman natin yung kanyang battery. So pagdating dito guys, meron ka ng 5,000 mAh battery that can last up to 2 days kapag casual use lang. And kapag gamer ka o di ka naman heavy use, abot ka lang ng 1 day dito sa phone na to. Saktong 1 day lang. Pero guys, kapag nalobat ka naman, wala kang problema. Aabot ka lang ng 50 minutes from 0 to 100% using its 67 watts fast charging adapter. Yes guys, 67 watts, okay na talaga yan para sa akin. So kung ayaw mong mainip and gusto mo ng mabilis, okay na etong phone na to. Now, pag-usapan naman natin yung camera netong Oppo Reno 11. So isa talaga ito sa mga pinaka-interesting na part about this phone. So yung Oppo Reno kasi guys, isa talaga yan sa mga known na maganda pagdating sa photography. Mapa-portrait man o landscape, pwedeng-pwede na talaga yung mga result netong phone na to. Now, let's talk about the specs first. Pagdating dito, meron ka ng triple camera at the back, which is yung 50MP main camera, 32MP telephoto camera, and isang 8MP ultra-wide camera. So you can do all with this phone. Pwede kang mag-telephoto, which is yung zoom. Pwede ka rin mag-ultra-wide, which is yung pampalapad. Now, syempre, hindi natin malilimutan na yung Oppo, guys, is known pagdating sa kanyang mga selfie. O, di ba? Meron na siyang 32MP selfie camera dito, guys, that can record up to 4K at 30fps. Wow, big deal. So, pwede ka na pang mag-vlog dito. Now, taking a look at the results pagdating dito sa kanyang wide camera, guys, dito sa kanyang likod, napakaganda talaga ng mga nakuha ko with this phone. Mapatao man o di ka naman bagay, natural na talaga siya. Kapag hindi nyo in-on, syempre, yung beautify na mode. Dahil nga, as you can see, tamang-tama yung aking kulay dito. The details are there. Yung aking mustache ay nakikita and yung pimples ko, kitang-kita rin. Mapa-blackheads ko man dyan. Nakukuha talaga siya with the high resolution photo gamit itong si Oppo Reno 11. Now, kapag trip nyo naman yung wide angle o di ka naman yung ultra wide, which is usong-uso ngayon, ganito siya kalapad guys. Malapad talaga siya. Madami ka ng people na makukuha gamit yung ultra wide camera nitong Oppo Reno 11. Now, hindi siya ganun ka high quality syempre kumpara sa kanyang wide camera dahil nga maganda talaga yung kanyang wide camera guys. Pero, nagagawa niya naman yung trabaho niya, which is makakuha ng napakalapad na picture. Ngayon, kapag telephoto naman, ganun pa rin siguro yung masasabi ko. Para sila maganda ng kanyang main camera pero medyo lesser na yung resolution dito sa kanyang telephoto lens, which is maganda pa rin dahil nga 32MP to. Pero para sa akin guys, kapag gusto nyo talaga yung napaka-crisp na type of image, like yung parang nagmumukhang kuha ng DSLR, yung wide camera talaga yung gamitin nyo guys. Napakaganda talaga nitong pang picture-picture, I promise. Ngayon, kapag selfie naman guys, dito ako medyo okay lang. Hindi siya ganun ka ganda, hindi rin siya ganun ka accurate. So medyo mas maputi ako dito
dito guys. Now, isa ito sa mga known na meme dati, which is kapag Oppo yung ginamit, ang ganda. O di ka naman ang gwapo. And yes guys, it's still true. Pagdating dito kay Oppo Reno 11, hindi natin isi-sugarcoat masyado yung kanyang selfie camera dahil nga mas maraming mas maganda dito guys. Yung natural talaga na look yung pwedeng kuhanin nila. Pero dito guys, medyo beautify talaga siya. Kahit na naka-turn off pa yung kanyang beautify mode and nakaset lang siya sa natural. So para sa akin, high yung kanyang resolution, pero yung kanyang pagiging color accurate guys is not just there. So kung gusto mo yung mala iPhone na type of photo na napaka-natural, hindi mo yun mahanap sa selfie camera ng Oppo Reno 11. Pero kapag yung back camera na yung gamit ninyo guys, pwede na. Parang iPhone na talaga. Ngayon, let's talk about the video quality. So eto guys, ay meron ng 4K at 60fps dito sa kanyang back camera and 4K at 30fps naman pagdating sa kanyang selfie camera. And ngayon, try natin yan. So, eto na guys, yung video quality using the Oppo Reno 11. So, ano sa tingin nyo? Okay ba? Comment down below. Now, try naman natin yung kanyang selfie video camera. So, eto naman guys, yung video quality using the selfie video camera ng Oppo Reno 11. So, ano sa tingin nyo? Okay ba? Comment down below. As I'm seeing the results dito guys, ang ganda talaga ng video quality using the back camera of this phone. Napaka-crisp ko talaga dito guys, like sobrang high quality niya. Maganda na rin yung kanyang background separation and also pwede na talaga siyang i-upload sa inyong mga social media accounts. Like kapag kayo mga content creator, pwede na to guys. And sa kanyang selfie naman, okay lang po siya. Again, hindi pa rin ganun ka-accurate yung kanyang color. Hindi talaga natural tingnan. Parang merong make-up. Pero if you want that, well, good news. Nandito yan kay Oppo Reno 11. Overall, recommended ko ba itong si Oppo Reno 11? Well, first of all guys, gustong-gusto ko talaga yung kanyang build dahil nga ang ganda ng kanyang pagkakadesign, yung kanyang display dahil nga mabilis siya, vibrant, and napakaganda ng kanyang resolution, yung kanyang performance rin na pwede ng panglaro ng Mobile Legends and Genshin Impact. Also, pagdating sa battery, naku po, mabilis mag-charge guys. 50 minutes lang, full na. And sa camera, of course, maganda talaga yung camera nitong phone na to. So, kapag pag-uusapan natin kung sulit nga ba talaga siya for its price, well, it depends. Dahil nga, eto guys ay nagpapresyo ng around 25,000 to 26,000. Depende na lang yun kapag nagsisale siya. Pero, at that price point, again, madaming mga smartphone ang magaganda. Piliin nyo na lang yung para sa inyo. I'm pretty sure na marami na namang magsasabi nito na overpriced. Pero guys, hindi lang talaga kayo yung target market na tong phone na to. Para ito sa mga tao na gusto ng isang premium device na maganda yung mga specs and panigurado na tatagal. So kapag kayo yung isa sa mga taong yan, pwede na etong si Oppo Reno 11. Maganda talaga yung experience ko pagdating dito sa phone na to. So I guess that's pretty much it for this video guys. I hope na nag-enjoy kayo. I'm JP and this is JTeen TV. Thank you for watching and God bless. Bye-bye.